Well, it's based on facts, no? Kasi sabi ko nga, kinote ko kanina, no, yung speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay, Ballpoint man, pabati mo pala ngayon si Fernando po Jr. birthday niya pala. Kahapon siya na 85 birthday. Oy, birthday pala ngayon ni kahapon, birthday pala ni FPG, ano? So happy birthday kay sa ating The King. Ayan hindi ko alam kahapon pala. Isa pa namang ano yan, magaling na artista na dinaya. Grabe talaga tong Gloria makapalang ulo, ano? doon, Pure na pala yan, BPM, sabi ni Kuya Sid. alam ko na, Hoy, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte campaign sabi ni El Monggi, Bulbul ma, nag-PM ako sa'yo sa FB. Wait lang, bababa ko yung Facebook Kasi lalagyan ko po ng tae yung noon nito. Ito yung Facebook ko, message mo ako dito Saglit lang. Naghahanap po ako ng kaaway ngayon Kasi kung hindi ka kakasa sa akin, mapapahiya yung mga dutae kasi ang nasa utak ng mga karamihan hindi naman lahat. Matatapang daw tong mga to. So ngayon, patunayan mo matapang kayo. Okay? Wait lang. Ayan, binaba ko na. Mag-message ka ngayon sa akin. 'Di ba? Mag-message ka ngayon sa akin para hindi mapahiya yung amo mo. Kasi pag hindi ka nag-message sa akin, ito yung babakbakan ko ng babakbakan. Message mo ako ngayon dito. At pwede kang umakyat dito sa channel ko, walang problema. Kaya nga lang, pag umakyat ka dito, magdala ka ng utak. Okay? Kasi ayaw ko ng kausap dito sa taas na naglo-loading. Gusto ko healthy yung utak mo habang umaakyat ka dito sa akin Kailangan healthy, hindi ka sabog, hindi ka bangag, hindi ka wasak. 'Di ba? Sinasabihan lang kita kasi mana ka sa sinusuportahan mo. Message, dali. Tagal namang mag-message yan. Sampalin ko yung utak mo tuloy na natin to. Habang nag-aantay po ako ng message ng kulangot na yan. Gerald Samson, shoutout po comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. And so, sabi ni Lito Alparo, naghahamon ka ba? Gago ka, sige pupuntahan kita. Magdala ka ng baril kasi pagdating mo dito, babariling kita. Puking ina mo ka. Utang ina mo ka, Lito Alparo. 'Di ba? Sinasabi ko sa'yo. Galingan nyo baka hindi ka na makauwi sa nanay nyo. Pagkatapos kitang patayin ko rin yung pamilya mong hayop ka. Diba? Tuloy natin to. Kikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming Okay, wait. Teka lang. Lito Alparo, wait lang Lito Alparo, asan ka dito? Sabihin mo yung pangalan mo, puking ina mo ka. Ano mo dito yung pangalan mo? Dali. Ikaw ba itong nauna? Ito, ikaw ba to? Wait lang i-check kita dito. Putang ina mo ka. Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. May oath ako. Anong sinabi ko doon? To do justice by every man. So ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina,
ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende. Teka. Ang sabi ni Sarah, kung ano yung makakaya ng Office of the Vice President ay magbibigay kayo ng tulong. Maniniwala naman sana ako dyan, Sarah. Okay? Kung hindi mo tinatakasan yung mga binabaha. Ah. Diba? Ang problema kasi, tinatakasan mo. Hindi ka nga tumulong sa mga binaha. Tapos sasabihin mo, Office of the Vice President, tutulong? Sabi mo, tutulong? Saan banda? Hindi namin ramdam. Kayo dyan, yung mga nanonood sa akin, ramdam nyo ba? Press 1 kung hindi nyo ramdam. 458 thumbs up, salamat po press 1 kung hindi nyo ramdam yung aura ng Vice President. Ako hindi ko ramdam eh. Hindi ko po ramdam yung ating Vice President. Diba? Ang daming nag-press 1. Kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization ng budget. Yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil... May mga kaibigan kayo sa loob. Okay? So, napaisip tuloy ako, pag ikaw may kaibigan ka sa loob, may makakatakas. Diba? Kaya pala siguro, nakatakas itong siguro, ikunin ko lang dito siguro, ikunin ko lang sa issue na to, sa usapan na to. Kaya pala nakatakas itong siguro, kasi may kaibigan sila sa loob. Paano yan, Sarah? Nahuli ka na naman. Ang isda at tao nahuli sa bunganga. I-connect nyo ha. I-connect nyo. Paano nga naman makakatakas itong guho na to kung walang kaibigan sa loob yan? Kung walang kaibigang mga duta sige nga. Sige nga. Kaya pala. Sus, Ginoo. Takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal Nabigyan ko na po to ng reaction kanina. Tuloy-tuloy na natin. din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang, kung ano yung, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba? Merong quad committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos meron tayong ICC na complaint. ICC na kinatatakutan nyo. Against sa kanya. Tapos merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos doon tayo papunta sa akin. Hinahabol-habol nila yung Lito Alparo. Lito Alparo, bangag yung BP mo. Vice President mo, bangag. Diba? Hindi ko naman ito Vice President. Ang tinitingnan ko lang dito, okay? Yung mga taong, yung presidente natin kasi tumutulong sa bansa natin. Diba? Ang sabi ni atong kunanan, matapang lang sa vlog to. Di ba nagpunta nga ako Liwasan Bonifacio? Hinamon ko kayo ng patayan doon. Ba't wala nagpakita doon? Utang ina nyo?
Nagpunta na akong Liwasang Bonifacio. Hinamon ko kayo ng patayan. Ang babangga kay Bullpoint, ma'am, butas yung ulo. Patay agad. Ay bakit walang nagpakita doon? Putang ina, nagla-live ako doon. Ang tatapang nyo sa comment, nandun ako ha, nagla-live ako doon. Ba't walang bumangga? Sa comment lang po sila matapang. Doon gusto makipagsuntukan sa comment, makipagburdagulan sa comment. Sa comment lang po. Pinagbigyan ko na nga kayo. Nagpunta na ako Liwasang Bonifacio. Sabi ko, dalhin nyo yung lulon, yung panot. Pamilyan yung mga tangang batugan. Pag-iumpog ko yung mga ulo nyo sa pader. Walang pumunta. Diba? Sabi ko, boring yung mga kalaban. Diba? Next time. Sa Davao naman ako magla-live. Sa Davao naman ako magla-live. Abangan nyo. Kasi magbabakasyon ako sa Davao eh. Diba? Tagal ko nang ang tagal ko nang di nakapasyal ng Davao. Siguro mga 2 hours na. Mga 2 hours na po, hindi ako nakapasyal. Gusto mo, magpunta pa ako sa mayor ng Davao. Manghingi ako ng tulong doon. Tulungan mo naman ako, mayor. Kasi yung Davao dyan lang banda o binabaha. Hindi mo inasikaso. Mayor. Mayor. Binabaha dyan Pagawa mo naman. Manghingi ako ng tulong doon para akalain niya mag-i-initiative ako. Diba? Eto. Ako'y maghahamon. Okay, Jiggy Bara. At sino pa yung tatanga-tanga dyan? Pupunta ako ng Manila next month. Okay? Next month, kita tayo. Kita tayo next month. Diyan lang naman siguro ako sa sa circle lang naman ako. May pupuntahan lang ako sa circle. Magkita tayo dyan. Anyway, i-announce ko naman yan kung anong date. Diba? Kita tayo. May importante lang kasi akong pupuntahan dyan. Okay? Maghanap ng engkanto. Tuloy natin to. Yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Sarah, wag kang pag nagsasalita ka, yung dapat may energy ka ba? Huwag yung parang natutulog ka sa pansitan. Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit, pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng... Sabi ni Elmon G, Idol, pasali sa GC. Huwag ka mag-alala, i-add kita sa GC. Nilatag ko na yung Facebook ko dyan, di ba? Wala ka pang message. Pero dadaan ka muna ng saksakan. Pag natalo mo ako sa saksakan, makakapasok ka sa GC. Pero pag namatay ka, paano ka papasok sa GC? Paglalamayan ka. KO! Diba? Tuloy natin. Drug smuggling cases. Based on based on name dropping, based on chismis, based on hearsay,
So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because Oh, sabi niya dito, ano yun? family as corrupt, as criminals. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, Hmm. as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? Galing ni Sara, ano? Sinasabihan niya yung pamilya niya, ano? Oh, pamilyang Duterte. Palakpakan nga natin. And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, Hmm. we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Simpleng mechanical shoutout po. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Grabe, ano? Ganyan ba magsalita yung isang vice president? Ganyan ba? Kung nakakaluko daw yung tanong nila, kailangan ang response daw ng vice president, nakakaluko din. Sara Duterte, vice president ka. Kung nakakaluko man sa tingin mo, yung tanong nila, sagutin mo pa rin ng maayos kasi vice president ka. Diba? Tinanong ka ng nakakaluko dahil vice president ka, trabaho mo yan. Trabahuin mo. Sumagot ka ng maayos. Huwag kang mamimil... Kahit pilusupuhin ka dyan kung totoo man yung sinasabi mo. Sagutin mo pa rin ng maayos kung matino ka. Pero kung wala ka rin silbi, wala kang utak, ay, babawi ka. Diba? Tingnan mo yung mga sagot ni Sara dito. Pambangag talaga. Oh. Maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Sa amin po kasi, we put line. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yan. Sa'yo. Pag sa 125 million, ikaw yun sasagot. Ang tanong, sinagot mo ba? Noon pa, sinagot mo ba? Siguro sumagot ka man o comment o di kaya papaikot-ikutin mo yung mga sinasabi mo. Wala kang diretsong sagot. Kung saan ba talaga nai-apply yung pera na yun. Ang bilis. Bilis maglaho. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. Kailangan nga naman. No, kailangan. Kasi asawa mo yan. Tandaan mo, Sara Duterte, asawa mo yan. Okay? So kapag tinanong ka patungkol sa asawa mo, dapat alam mo yung sagot kasi alam mo, asawa, partner mo eh. Bakit partner mo pa yung sasagot? Wala ka bang alam sa buhay niya? Ayun ang tanong. Wala ka bang alam sa buhay niya, Sara? O, halimbawa ako ngayon, may asawa ko, tinanong ako, ano bang ano ng asawa mo, ganyan-ganyan? Kaya kong sagutin yan. Kasi kilala ko yung partner ko. Sa bagay, kasi kung may tinatago ka, ayaw mo nga madulas. Diba? Nag-iingat ka. Pero kung wala kang tinatago, ala, sige, sagot ka lang ng sagot, ganun yun.
Pero kung ikaw ay meron sikreto, eh baka nga naman madulas. Intindihin nyo na lang po. Oy, 564 thumbs up. Maraming salamat po Have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung Max 24, shoutout. konsulta ko para sa akin. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate Wait. ang... May pinasa sa akin dito. Kilalanin si Inday Sara Duterte. Ito yan. Sabi dito, kilalanin si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara ang pinakagastadurang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Siya ay gumastos ng 125 milyong confidential funds sa loob ng 11 hours. Ay, 11 days pala. KO! 11 days pala. Nilisan niya ang Pilipinas sa kasagsagan ng sakuna. Taylor Swift. Siya ay isang tunay na kaibigan ng China. O, diba? Istoryahe! Ang galing. Binasa ko lang may nagpasa lang po sa akin. Binasa ko lang. Masama bang magbasa? Lalo na kung totoo naman. Grabe talaga. Tuloy natin to. Pili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM. Hindi niya ginusto, napilitan lang po siya, kaya pala nagkalit-silitsi yung ating bansa. Kasi wala siyang ganang magtrabaho kasi napilitan lang siya. Okay? Diba? Napilitan lang po siya. O ikaw ngayon, pilitin kita magtrabaho kahit hindi mo gusto. Diba? Hindi magkakaroon ng magandang resulta yung trabaho mo? Wala, napilitan lang eh. Senator Aimee, kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako... Oy, ingat po kayo sa mga Duterte kasi minsan sasabihin ng mga yan. Katulad ni Digong noon, di ako tatakbong president kasi wala naman akong pera. Di, akala nyo lang wala. Oo. Tapos magulat tayo, tumakbo na pala. Tapos dinaan kayo sa pa-joke-joke. Pero sa panahon ngayon, di nauubra yan. Tatakbong vice president. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging vice presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, at ang pangarap din ng taga Davao Sara Duterte na wag naman sanang bahain yung Davao. 30 plus years na kayo diyang naging mayor, may pangarap din yung mga Davaoenyo na sana naman kahit papaano magawa ng solusyon yung baha sa Davao. 'Di ba? Kasi palagi na lang binabaha diyan. Yun yung pangarap ng mga Davaoenyo. Ikaw, pangarap mo, sinusulo mo lang. Tuparin nyo naman yung pangarap ng mga Davaoenyo diyan, ng mga lumulutang sa baha. 'Di ba? Sus Mariusip. Ang dami mong pangarap pero hindi ka makatulong sa mga Davaoenyo diyan. pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, So pinaparating niya dito na na ang mga Duterte yung sikat kumpara sa mga Marcos. Diba? Tuloy natin.
Hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Kasi ang sabi ni Sara, si PBBM daw, yung nagsabi na tulungan daw siya para manalo daw si PBBM. Eh, tingnan mo naman, Sara Duterte, ikaw tumakbo kang pagka-vice president, 15 million plus lang yung nakuha mong boto. Samantalang ang Pangulo, 31 million plus. O sino yung sikat? At karamihan pa na bumoto sa'yo, mga Marcos yan. Kasi dumikit ka sa pangalan ng mga Marcos, hindi ka naman nila iboboto kung hindi ka nakipagkaisa kay PBBM. Diba? Kasi kung sinasabi nilang, oy, masikat si Sara Duterte, mas kilala yan. Oy, dapat noon pa lang, tinapatan niya si PBBM. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi alam niya. Diretso siya iniluro kapag tumapat siya. Wala na lahat. Unappropriated. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil Sa budget, ganun. kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Tumakbo lang ako kay kailangan mapatuloy yung development project sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero pagdating sa baha sa Davao, bahala nang lumutang yung mga tao dyan. Oo, hayaan ko lang yan dyan. Nakakahiya ka. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto. Oy, may nag-comment dito, ipipin ko Baka hindi nyo makita Ipipin ko. Wait na. Show ko na lang. Di ko mapin sabi dito. Ang sabi kasi dito, sinungaling ka, vlogger. Sabi, sinungaling ka, vloggers. Oy, hindi ako vloggers. Magkaiba ang vlogger sa vlogger. Okay? Vlogger ako. At hindi ako vloggers. Nag-iisa lang si Bullpoint Man. Ang dami naman Bullpoint Man yan. Malaki ba ngayon, malaki ba bigayan sa inyo? Malaking bigayan sa amin. Putang ina, ikaw ba naman? In 11 days, bibigyan lang ako ng 125 million. Bayad sa akin yan. Binibigyan ako ng 125 million. Bayad sa akin yan para bumanat ako dito. 11 days lang After 11 days, 125 million na naman. Diba? Ang yaman-yaman ni Bullpoint Man. Bayaran po si Bullpoint Man. Nababayaran ako ng 125 million in 11 days. Yung mga pera, ito na lang, yung mga pera na binayad sa akin, alam nyo kung saan ko ginastos? Pinagpatayo ko ng gasoline station. Kasi yung partner ko, binigyan ko ng kapital yan. Sige ito, patayo tayo ng negosyo dyan, gasoline station. Huwag kang maingay na ganun yung ginawa natin. Pag ako'y tinanong, uy, Bullpoint Man, mayaman ka na yata ngayon kasi bayaran ka ang sasabihin ko, no comment. No comment ako dyan. Ganun yun. Hindi nyo alam. Hindi nyo afford yung, lalo na yung mga, pag bumabaha dito sa lugar namin, putang ina, iniiwan namin yung mga tao dito dahil wala kaming pakialam sa kanila. Ang ginagawa namin, happy-happy kami doon sa China. Minsan Germany pa nga ang ginagawa namin, pakasarap sa buhay. Pag may kailangang banatan, tatawag ako, in 11 days, kailangan mo nang mapadala yung pera kay Bullpoint Man kasi babanatan ko na to. At na akong bumanat. Tandaan mo, nagpapagawa pa naman kami ng gasoline station sa buong bansa. Ganun kayaman si Bullpoint Man. Na yon na, okay, wala na rin lahat
ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine ninyo, You do not regret, pero napilitan ka, sabi mo. Pag napilitan ka, walang magiging magandang quality. Or wala kang magandang magagawa. Kasi nga napilitan ka. O ikaw ngayon, ipatrabaho sa yung ayaw mong trabahuin. Gaganahan ka ba? O, may pina-edit sa yung picture. Photoshop yung ginagamit mo. O, edit mo to, pagandahin mo. Dapat magmukha siyang ano dyan. Magmukha siyang tao dyan. Di ikaw, natamad ka, napilitan ka lang mag-edit. Okay? Ang naging kamukha, si Fiona. KO! Oh, si Fiona yung naging kamukha. Oh, paano yan? Paano ka pagaganahan kung ganun? KO! Sino ko nun? Saan naman yung mga tauhanan eh? kung Ay, ako ay, salamat po sa 642 viewers natin dyan. mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? O, diba? So, bakit ko nire-regret yan? Oy, Ma'am Tamura, shoutout po ah. Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila. Buti alam mo, ganyan talaga mangyayari, Sarah. Pero kung malinis ka lang, ba't ka habulin? Malinis ka eh. Eh kaso, may mga something na nangyayari dyan eh. Oh, Sa 2020. may mga something kang ginagawa, lalo na pagdating sa budget, 'di ba? Sa usaping budget, sa mga pera na hinahanap sa inyo na hindi nyo masagot, natural habulin kayo. Kasi naghahanap yung mga tao ng kasagutan. Oo, saan napunta yung 51 billion? 51 billion, tapos andyan pa rin yung baha, sus Mariusip. 8. Ano? Ngayon na. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine ninyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. Ay, imagine niyo, wag naman. Wag naman. Kasi nagpapaawa ka pa. Hindi naman namin gusto mangyari yan sa'yo, Sarah. Ang gusto nga naming mangyari, ulihin yung pamilya mo ng ICC, yun lang. Pero ang mabangga, maano yung mga ulo nyo dyan, hindi maganda yan. ICC lang tayo, ICC lang. 'Di ba? Namatay ako bukas. Wag Sayang nga, wag bukas. Oo. Wag ka magsalita ng ganyan. yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko. Dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Mm. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba, Wala po akong planong tumakbong pagka-president sa 2028. Tapos magulat kayo tumakbo. Interviewin. Oh, akala ko ba hindi ka tatakbo ng pagka-president? Wala eh. Kinausap kasi ako ng pamilyang ito. Napilitan lang ako eh. KO! Yan yung mga bulok na diskarte. sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa Hindi kami takot. Oo. Pero pag ang tatay ko pinatawag, hindi nagpakita. Kasi hindi kami takot. Matatapang kami. Yun nga lang, hindi nagpakita. ilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang Oy, isang shoutout kay Jack Ryan ah. perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Ginaganyan kayo kasi naninira ang kampon mo. Wala sa ayos yung pagbanat, no? Ikaw nga, Sara, naniniwala ka nga sa pulburon video, tama? Vice President ka, tapos wala kang alam sa technology. Wala kang alam kung talaga bang totoo ito, hindi.
Pag kayo yung nababalikan, paninira. Pag kayo yung umaatake, okay lang. KO. Ever Valdiabella, shoutout, Tura Vidal. At Nora's Diary, salamat po sa pagpatamsak natin dyan. Kay Chuna, Sapungan, shoutout po. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina Inisip ko na yan Sinabi ko kanina Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... Anong tatanggalin? Ano? Sabi ni Alexander Garigay, bilog ang mundo boy. Hindi bilog ang mundo boy. Bakit? Sinukat mo ba yung mundo? Para sabihin mong bilog yung mundo? Hindi bilog yung mundo boy. Pakitaan mo ako ng ebidensya kung talagang sinukat mo yung mundo para maniwala akong bilog. Sabihin mo, bobo ka lang boy. Bilog yung mundo, hambalusin kita dyan. Tatanga-tanga ka pala Bakit? Sinukat mo ba? Bilog-bilog ka dyan. Tanga! KO. How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung natandaan nyo yung lumabas na balita. Sa September, lalabas na ang warrant ng ICC. Lalabasan na si Digong. O, tingnan natin kung gaano katapang si Digong. Abangan nyo na lang. Kaya sara-sara. Sabi ni Melvin King, square daw ang mundo. Maniwala ako dyan kung square yung mundo. Pwede pa yun. Maging square yung mundo. Pero yung bilog yung mundo, di ako maniwala dyan. Guni-guni mo lang yan. Yung mundo na panaginipan ko, square daw. Posible yun. Ako, Siyempre, ako din. lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na. Tagay tayo ng gin. Gin to hindi ito tubig, gin. Partida, gin to. Iinumin ko lahat yan. Lasang bleed talaga. Grabe. Lasang bleed yung mga pre, mga gin. Sige, tuloy natin to. Nauhaw Ang ako. father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang Sabi ni Cirilio Gementiza, kahit sinong kalaban ni Sara sa susunod, matatalo kasi malakas si Sara sa Mindanao, Visayas. Paano naging malakas sa Mindanao? Kaya taga Mindanao ako. Buong pamilya ko, kamag-anak ko sa Mindanao, sinusuka yung mga dutae. Paano magiging malakas? Isa akin pa nga lang, bagsak na yan. Kahit taga Mindanao ang pud ko, boy. KO. Paano naging malakas? Kinakahiya nga namin yan, si Sara, sa Mindanao. Siguro sa Inidoro, para ibagsak sa Inidoro, malakas siya. Yun yung totoo dyan. ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe kundi pag-aaral nung ako'y nag-aaral pa and politika nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin
ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito May eleksyon Eh hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Ako alam ko kung saan ako pupunta bukas, Sarah. Bukas ako ay mag-grocery. Kasi kailangan ko mag-grocery bukas. Ikaw hindi mo alam kung saan ka pupunta bukas. Ay, pasensya na po Piluso po kasi ako KO. Trip tong mamiluso po ngayon inamin ko na Alam ko kung saan ako pupunta bukas. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Bakit naman tayo maghihiwalay? Bakit? May relasyon ba tayo? Ano naman ganyan? Ay, ano ba? Ano ba talang pinag-uusapan dito? Sige na. Tuloy natin. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Hindi. May punto naman si Sarah. Ayaw daw niya ng bastos. Okay? Ang tanong, sino yung naunang mambastos? Sino? Sagutin mo yan, Sarah.